Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Nakapagkape na ho ba kayo? Huwag niyo akong tutulugan. Sige po, tayo ay mag-aral at let this Sunday ay maging pagpapala sa atin sa atin pong mga naimbitahan ay masabi nyo na ang mga katagang hindi yung bakit ga ako'y naka-attend pa. Yan. Hindi po sana ganun, kundi sana ang sabihin nyo ay masabi natin na salamat at naka-attend ako at a-attend uli ako. Amen? So, Luke chapter 12 po, 16 to 21 and another verse in Romans chapter 6. Sabi po ng Luke chapter 12, verse 16, ito naman po ay pamilyar na kwento mula sa Panginoong Hesukristo. Verse 16, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangal at gagawa ko ng lalong malaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Yan po yung ating tema. Ang sabi dyan ay haling. Ang pagkaka-English po ay thou fool or unwise. Ikaw na haling, hingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Verse 21, gayon nga ang nagpapakayaman sa kanyang sarili, sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Romans chapter 6 verse 23 po. Bago tayo manalangin, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, isang magandang umaga po as we have given us this new Sunday. Lord, kami ay nagpapasalamat na muli at muli, O Diyos, ipinapakita kung ano ang mahalaga at kailangan ng aming buhay. Lord, O Diyos, samahan niyo po kami sa pag-aaral at nawa ang mga mensahe at paalala ay makarating sa pagkaunawa sa pagdesisyon, O Diyos, ng mga tagapakinig. At sa kanilang pagdesisyon ay, Lord, ang iyong kaligtasan, ang iyo, O Diyos, kalooban ang mangyari sa kanilang mga buhay, sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, Panginoon, at muli ay ang mga kapatiran na maaring may mga naimbitahan, Panginoon, ay pong ingatan sa pakibahagi po sa amin nga pong pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, Ama, sa pagkakataong nakatayo at Lord, makapagpahayag ng iyong mga katuruan. Lord, ako po ay iyong gamitin ayon sa iyong kaawa at biyaya, Panginoon. Ito po ay samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen at amen. Yan, don't waste your life, be not foolish unto death. So, wag sayangin ang buhay at wag maging mangmang ang ating mga kamatayan sapagkat alam natin, mga minamahal, na there's no such permanent in this world. Tayo, mga minamahal, ay isang araw ay papanaw sa hindi natin inaasahan at ginugustong araw. So mga minamahal, sa pagpapahalaga ho ng buhay, atin hong banggitin uli, maaring na pakinggan nyo na ho, o maaring alam nyo na po ang mga kwentong ito, but sa pagpapahalaga ng buhay at pagiging matalino sa sa paghahanda sa buhay, sa kamatayan, ay atin pong sinasalamin ang buhay po ng isang emperor ng
na nakilala at nanakop sa maraming bansa o kinilala po na siya ay dakilang mananakop. Sino po ito? Ito po ay si Alexander the Great. Do you know about Alexander the Great? Narino ba kayo? Hoy, ito na ho ako. Yan. Do you know about the story of Alexander the Great? Ano? So si Alexander the Great, bago siya mamatay, dito natin na ating sisilipin ang maraming kalagayan o maraming istorya ng kanyang buhay. But bago po mamatay si Alexander the Great, one of the greatest emperor ever lived to conquer the world, ay meron 3 bagay siyang iniwanan. Una, sabi po niya ay ang kanyang kabaong ay bitbitin ng mga doktor. Along the way, papunta po sa sementeryo. Ang kanyang kabaong na naroon siya ay bitbitin ng mga pinakamahusay na doktor. Pangalawa po, mga minamahal, ay yung lahat ng kanyang kayamanan sa pagdadala sa kanya sa libingan ay itapon sa daan. At ang pangatlo, mga minamahal, ay ilabas ang kanyang kamay sa libingan, sa kabaong na hayag sa mga tao. So kung ating pong titingnan, ating sasalamin ang mga 3 hiling na to, ay ano po ang kahulugan? Yung kanyang unang kahilingan na bitbitin ng pinakamahusay na doktor ang kanyang kabaong ay nagpapahayag na kahit ang pinakamagagaling na doktor ay walang magagawa sa kamatayan na darating sa mga tao. Yung pangalawang hiling na itatapon o ilalagay ang mga kayamanan ng kanyang nakamtan sa mga daan, papunta sa kanyang libingan, pinapakita talagang walang saysay o walang kabuluhan ang kamatayan na ito'y nanggaling sa lupa at babalik uli sa lupa. At ang pangatlo, mga minamahal, nung sinabi niyang ilabas ang kanyang mga kamay, upang ipakita sa mga tao na kung paano siya lumabas, kung paano siya nabuhay na nawala, siya ay mamamatay din na walang kadala-dala sa kamatayan. So yan po ang 3 hiling ni Alexander the Great. If you really know the story or the whereabouts of Alexander the Great. At makita natin, mga minamahal, sa pagpapahalaga pa sa buhay, may 3 lugar po na pinapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang buhay at pahalagahan ang buhay. Ang 3 bagay na yan ay, una, mga minamahal, ay kulungan, ang pangalawa ay pagamutan, at ang pangatlo ay libingan. Tama ho ba? If you really want to value, to really make yourselves having talagang an essence or may esensya ang inyong buhay, pahalagahan ang buhay, pumunta kayo sa 3 lugar na yan. Ang kulungan, meron tayong jail ministry po. Meron kaming pangangaral sa kulungan at nakakasama na rin po ako naman doon. Na kapag kayo ay papasok sa kulungan, ma-appreciate nyo how you really enjoy the freedom. Mga minamahal, you really enjoy the life na malaya, sapagkat pag nakikita nyo ang mga nakakulong, kung paano sila hindi makapili ng pagkain, kung paano sila hindi makatulog, na may mga selda po na ang pagtulog ay pag-upo, pagtayo, ma-appreciate nyo talagang napakasarap mabuhay ng may kalayaan. Amen? So mga minamahal, na nag-aantay sila ng paglaya sa mga nagsisi na sa kanilang mga kasalanan, nag-aantay sila ng paglaya sa mga hindi naman sinasadyang pagkakasala, nag-aantay sila ng paglaya, at sa mga wala namang talagang kasalanan, nag-aantay sila ng paglaya. Yan ang mapapansin at nakikita natin sa mga kulungan. How we really value the freedom of life. So mga minamahal, even in pagamutan, ma-appreciate pag kayo hopeless, pag kayo depressed, sabi nyo, parang wala nang kabulugan ng aking buhay, walang saysay, pumunta kayo sa pagamutan. Lalo tigit sa ICU. Punta kayo sa ICU, mga minamahal. So pag nakita nyo yung nakatubo, yung naka-oxygen, yung mga magulang ay
Panay ang dasal, panalangin, mga mahal sa buhay na naroon sa labas, lalo tigit nakakoma, bago nagbibilang ng mga araw na it costs 100,000 per day or per week. Ma-appreciate nyo ang halaga ng buhay na dapat hindi sinasayang. At pumunta kayo sa kulungan, sa kulungan, sa kulungan, pagamutan at sa libingan. Ma-appreciate mo kung gaano sarap ang buhay, ang may kalakasan, na kahit may iniinda kang mga sakit, salamat pa rin at ako'y buhay. Dahil doon sa libingan, pag nakakakita ka, pag makakarating ka at makakasama ka dahil kamag-anak mo, kaibigan mo na mahal mo sa buhay, pag naroon ka sa libingan, kahit yung pinakamamayaman, pinakamalakas o matikas na lalaki, dahil namatay ang mahal sa buhay, luluha at luluha. Kung paano bina-appreciate na masaya, mahalaga ang buhay. Ang malayang buhay, ang buhay. Amen? Kaya mga minamahal in this things, in this primary messages, mga minamahal, makita natin, huwag sayangin ang buhay. Huwag hayaan ng buhay na darating na gigising ka lamang, babangon, at darating inaantay mo ang iyong kamatayan. Mga minamahal, mahalaga ang buhay. So mga minamahal, dito po sa kwentong ito, dito makita natin ang buhay na sinayang. Sabi ng Diyos, ikaw na haling. Naalala nyo doon sa talata sa 20. Ikaw na haling. Sa gabing ito, hingin ko ang iyong kaluluwa. Ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Sa mga minamahal, dalawa lamang klase ang tao. Sa paggugol sa buhay, isang mangmang at isang hindi mangmang. Isang nagsasayang at isang nagpapahalaga. So, nasaan po kayo? Nasaan ako ngayon? Ikaw ba yung mamamatay na mangmang o ikaw yung mamamatay na may katalinuhan? Sana mga minamahal this day or this morning, again, katulad ng sinabi ko, hindi tayo narito na masabi mo na, bakit ako'y naka-attend pa? Hindi, ang ating focus mga minamahal, na bago matapos ang pag-aaral na to, sasabihin magpapasalamat, salamat Panginoon, naka-attend ako. Salamat Panginoon, a-attend uli ako. Dahil totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? So mga minamahal, ano ang mga bagay na dahilan kung bakit ang tao ay mamamatay na mangmang? Wasting our life is being foolish about 5G. Wow! Di ba tayo ay familiar sa 5G? Naka-5G na ho ba ang inyong cellphone? Parang hindi pa, no? Naka-5G na ba ang inyong mga Wi-Fi? Pastor, sa atin po, hindi tayo pero sa kanila po, alam na po yun. So, ang 5G, siyempre, fifth generation of Wi-Fi, of network, na kung saan po ay pagtaas ng generation, siyempre nasa generation of new generation na tayo, na kung saan pabilis ng pabilis, kung saan ay paganda ng paganda, yan ang 5G, 5 generation of our internet, na pabilis ng pabilis. So kung kayo ay hindi pa 5G, medyo nahuli na kayo. Mabagal ang inyong mga access sa internet kasi mabilis ang pacing kaya ngayon multitasking na, ang bilis ng buhay. Tama ho ba? Ano yung 5G? Wasting our life is being foolish about 5G. What are those 5G? What are these 5G? Huwag tayong maging foolish about gladness, about God, about goodness, about grave, and about gift of salvation. Ulitin ko po, ating pag-aaralan po yan. Number 1, about gladness. Huwag tayong maging mangmang sa kagalakan,
gladness. Huwag tayong maging mangmang sa Diyos, God. Huwag tayong maging mangmang sa kabutihan, in goodness. Huwag tayong maging mangmang sa grave, ibig sabihin sa kamatayan. Huwag tayong maging mangmang sa biyaya ng kaligtasan about the gift of salvation. Naintindihan mo ba? Alam niyo yung 5G? Alam na yung 5G? Yan. So, ano yung una? Wasting our life, not being foolish, sa about gladness, mga minamahal. Ano ang gladness ng lalaking itong na sinabi ng Diyos, kukunin ko sa iyo ang gabing ito ang iyong kaluluwa. Sabi po ng verse 19. Yan, sabi ng verse 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Ano ang kanyang kagalakan, mga minamahal? Ano ang kanyang kagalakan? What is his gladness in life? So ang kanyang kagalakan, mga minamahal, bakit siya mangmang? Bakit siya walang alam sa harapan ng Diyos? Kasi ang kanyang kagalakan is about to drink, to eat, and be merry. Yan ang kanyang kagalakan. Ang kagalakan na napakaliwanag. Let us simplify our message. Hindi na kinakailangan pang palalimin, mga minamahal. So, ang kagalakan niya kung bakit ganun ang tingin sa kanya ng Diyos o ay talagang pagharap sa kanya ng Diyos dahil ang kanyang kagalakan sa pagkain, sa pag-inom, sa katuwaan, sa kanyang katawan, sa kanyang pisikal, sa material na mga buhay. Yan po ang pagiging mangmang sa harapan ng Diyos. Narinig ba kayo? So yan po, mga minamahal, similar to what being experienced by King Solomon in the Bible. Si King Solomon, mga minamahal, gayon din ang kanyang naging kalagayan. The well-known king in the Bible, in the Old Testament, na siya, mga minamahal, ginagugol din niya ang kanyang sarili katulad ng lalaking ito na iba ang kanyang naging kagalakan. Ang naging kagalakan ni Solomon, kayamanan, kasikatan, at kababaihan. Alam niyo po ang kanyang kayamanan, 2.1 trillion net worth, $1 trillion kung pag-aaralan daw po. Kung ngayon, kung sino ang pinakamayamang tao sa buong mundo, 200 plus billion dollar lang. Sa kanya, 2.1 trillion dollar. Yun ang kanyang kayamanan. Ang kanyang kasikatan, yung isang reyna sa Sheba, Queen of Sheba, mga minamahal, she took 1.5 years sa paglalakbay para makarating sa Jerusalem upang makita kung gaano si Solomon, kung ano ang meron kay Solomon. Imagine 1.5 years na siya'y naglakbay para makita lamang si Solomon. Ganyan kasikat si Solomon. At ano ang kanyang kababaihan? Alam na natin yung mga minamahal. Ilan ang kanyang asawa? Kapag sa mga asawa, kilala niyo Solomon. 300 na asawa. Ilan ang kanyang kinakasama? 700, kaya 1,000 ang meron siya na kinakasama. Pero ang sabi, mga minamahal, ng Ecclesiastes chapter 2 verse 10 to 11, please. Ecclesiastes chapter 2 verse 2 to 11. Tingnan po ari, mga minamahal. We have our time. Ecclesiastes chapter 2. Yan, naka 5G na tayo, ang bilis. Aking sinabi, Ecclesiastes chapter 2 verse 10, chapter 2 verse 10. Anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko pinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. Wala siyang pinagkait sa kanyang mga mata, sa kanyang sarili. At ito ay balik mo yun. At ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Verse 11. Na magkagoy minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala. At walang pakinabang sa ilalim ng araw. Yan si Solomon, mga minamahal. Ang kanyang kagalakan sa panglupang ito, sa pangmundong ito, he wasted his life similar to this person na sinasabi sa Lucas chapter 12. Narinig ba kayo?
na ang tunay na kagalakan, mga minamahal, muli at muli nating sinasabi at ipinapaalala, wala sa mga bagay ng katawan, wala sa mga bagay ng sanglibutan. Amen? Kaya mang don't waste your life in this world sapagkat ang mundong ito, mga minamahal, ay lilipas. So mga minamahal, anong tunay nating kagalakan? Anong tunay dapat nating kagalakan? Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Muli po, ibabalik sa mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng manglilibak. Verse 2, kundi ang kanyang kasayahan. Anong tunay na kasayahan? To make our life not foolish. To make our life not wasted. Ang tunay na kagalakang dapat nating pinagsisikapan ay ang kasayahang nasa kautusan ng Panginoon. Na kung bakit tayo ay dinadala at talagang pinagsisikapang, pwede ka bang maimbitahan, pwede ka bang makasama namin sa pag-aaral? Because we would like to express how joyful we are in this book, in this Bible, sapagkat ito ang tunay na kagalakan. Amen? Narino ba kayo? So yan po. At sa kautusan ng Panginoon, siya nagbubulay-bulay araw at gabi. Verse 3. Tingnan po, bakit? Bakit ito ang tunay na kasayahan at siya ay magiging parang punong kahoy na itanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay gusto niya bang guminhawa? Lagi nating gustong guminhawa. Lagi natin nagsikap, ako ay sinilang na mahirap at ayaw kong mamatay na mahirap. Hindi kasalanan na ikaw ay sinilang na mahirap, pero kung ikaw ay mamatay na mahirap, kasalanan yan. Naintindihan mo ba? Narin ba kayo? Anong gusto nating sabihin doon? Nung tayo sinilang, wala talaga tayong salita ng Diyos na nagpapaginhawa sa atin. At kung mamamatay kang wala ka pa rin salita ng Diyos, abay, ibang-iba na yan. Kaya sikapin natin na magkaroon tayo ng salita ng Diyos sapagkat ito ang susi ng kaginhawaan sa buhay. Mga minamahal, don't waste your life. Sabi mo nga sa katabi mo, don't waste your life. Have a true gladness in the Bible. Amen? So mga Kristiyano naman, so how's our attitude, our passion in Bible reading? Masaya pa ba ho kayo? Mga Kristiyano, dapat kayo ang masaya ngayon. Dapat tayo ang masaya ngayon. Lord, masaya kami. In the Sunday, I give my part na Lord, makapag-imbita ako. Lord, hindi bababa sa 10 ang iimbitahin ko. Mga minamahal, I gave my part. I did my part na ipakita sa tao na mahalaga ang salita ng Diyos. Ito ang tunay na kagalakan. Na hindi ako darating na ako lang. Gusto ko makapagsama ako dahil ito ang kagalakan ng aking buhay. Yan ba tayo mga kapatiran? Have you done your part? Sana mga minamahal, let us reflect what is our true enjoyment in life. Narinig ba kaya mga minamahal? So mga minamahal, ano pa ang sabi sa Diyos, sa inyo po, sa Job 23 verse 12? Job 23 verse 12. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, sa utos ng mga labi na mula sa labi ng Diyos. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig, pinagyaman. Ito ang kayamanan. Nang higit kaysa sa aking kailangang pagkain. Amen? Nang higit kaysa sa aking kailangang pagkain. Ang iniisip lagi ng lalaki, magpakabusog ka, kumain ka, matuwa ka. At sabi ng Diyos, sa gabing ito, ikaw na haling, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Dahil mali ang paggugol niya sa buhay.
Na ang tunay na paggugol sa buhay, ang kayamanan, ang pinagyayaman natin ay ang salita ng Diyos. Amen? Narino ba kayo? Oo, mga minamahal, yan po ang unang G, the first G, na huwag nating sayangin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagkaunawa ng tunay na kagalakan sa ating mga puso. Amen? Narino ba kayo? O, huwag na natin yung palalimin, mga minamahal. At ang malalim-laan naman ay ang aking mata. Narino ba kayo? Tawan mo na. Yan, okay, okay. Ano ang unang G? Yan, okay, the next thing about God. Yan. About God. Ang sabi po sa verse 17 at 18, sabi po diyan, verse 17 at 18. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? Anong gagawin ko? Verse 18, at sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Ako, akin. Ang kanyang mga plano, ang kanyang gagawin, puro ako. Me and myself. His doings and walkings of life is about self-centeredness. Yung tingin lamang ay sa sarili. Yung ang paggugol ng sarili, ako ang gagawa. Bahala ako. Narino ba kayo? Ganyan ba ang tunay na paggugol ng buhay? Do you think? Ganyan ba talaga ang paggugol ng buhay? Ang paggugol ng ng buhay, mga minamahal, hindi sayang, it's not about us, it's about God. About Him. Of what He can do to us. Yan po ang buhay, hindi tayo, kundi siya. Yan ang lalaking ito na puro ang tingin ay siya sa kanyang sarili, gagawin ko to. Na sana, Lord, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko dito? Na ang maganda sa bawat plano natin, sa bawat ginagawa natin, Lord, tama ba ito? Ito ba'y nasa kalooban mo? Yun ang tama. Pinapahalaga natin ang mas magaling, ang mas mahusay, ang mas matuwid. Yan ang hindi pagsasayang ng buhay. Naintindihan mo ba, mga minamahal? Kaya wasting of time ang ginawa ng lalaking ito dahil nakasentro siya sa kanyang sariling lakas, isip, at pagkilos. Narino ba kayo, mga minamahal? Ano ang sabi ng Bible? Anong sabi ng Bible sa pagpapaalala sa atin in Proverbs chapter 3 verse 5? Again, let these verses be familiar to our hearts, to our mind. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Hindi tumiwala ka sa sarili mo. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Dahil marami tayong mga kaunawaan, marami tayong mga daan, pero ang dulo ay dulo ng kamatayan. Sa mga minamahal, yan ang taong ito. Mangmang siya sa kanyang sarili at ayaw ng Diyos mangyari sa atin yan. Dahil itong buhay ang pinakamagandang regalo ng Diyos na nagagawa natin ang mga bagay dahil may buhay tayo. Narino ba ka, mga minamahal? At may plano ang Diyos sa buhay na ito, hindi lamang sa lupa, kundi hanggang sa walang hanggan. So mga minamahal, yan ang lalaki, sabi sa verse 6. Verse 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ate Belen, lakad, landas. So mga minamahal, narino ba kayo? So yan po. Anong sabi po sa Colossians 3:17?
At anumang inyong ginagawa, ang lalaking ito ang gagawin ko. Ang aking bangan, ang aking storehouse, sisirain ko. At gagawa ako ng malaki. Tama naman. Pero, ang bawat totoong tama, kasama mo ang Diyos. At hindi siya kumilala at hindi siya humingi ng payo sa Diyos. Dahil hindi tayo gagaling, hindi higit ang galing natin sa galing ng Diyos. So mga minamahal yan po, ang lalaking ito sabi, ano man ang inyong ginagawa sa salita pa lamang. Yung salita pa lamang, dapat naroon na ang Diyos. Yung pagayang sa gawa. Naintindihan mo ba? Napakaliwanag, sa salita o sa gawa o gawin yung lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya dahil kung wala siya, kung iwalay tayo sa Kanya, we are but nothing. Amen? Wala kang buhay at wala tayong kabuhay-buhay. Yan ang halaga ng Diyos na pinag-aaralan natin, na sinasamba natin, na kinikilala natin na kung wala siya, hindi po ako galit, ha? Sana hindi na naging tao. So, mga minamahal, parang medyo naiimot na ako. So, mga minamahal, yan po ang paalala sa atin. How come or how could we dare to put God outside or put Him even in the second place of our life? Knowing that He is our reason. Knowing that He is our endless reason. Mga minamahal, knowing He is, He makes, He give us the existence. He give us the continuous existence. And He give us the endless existence in life. Mga minamahal, yan ang Diyos. Paano mo siya ilalayo sa iyong buhay? Narino ba kayo? Kaya sabi po ng Deuteronomy 8:18, tingnan po Deuteronomy 8:18, kundi inyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Paano nagkaroon ng kayamanan yung lalaki sa Luke chapter 12? Sabi niya, akin itong gagawin. Ano ang tunay? Bakit nagkaroon siya? Anong dahilan ko? Bakit talaga nagkaroon siya? Ang Panginoon na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Amen? Kaya nga, sabi mga minamahal, Kawikaan 30, verse 8-9, Kawikaan 30, 8-9, sabi ni Solomon nung siya'y matino pa. Ang Proverbs po ay sinulat nung siya'y matino pa. Kaya sabi niya, huwag niyong ilayo ang karunungan, turuan ang bata sa dapat niyang lakaran. Pero, nung siya'y na matino pa. Pero nung siya hindi na matino, yung kanyang sinasabing turuan ng bata, ay siya'y tinuruan. Nung siya hindi na matino, yun. Yun pa rin nangyari sa kanya. Narino ba kayo? Nagpa-process ba? Do you follow? Nakakasunod ba kayo sa akin? Okay, mga minamahal, sabi ni Solomon, ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Huwag mo akong bigyan, Panginoon, ng let us emphasize, be specific o focus to this kayamanan. Huwag mo ako, Panginoon, bigyan ng kayamanan. O pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Verse 9. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? Kaya danger, mga minamahal. Hindi naman masama ang maging mayaman o talagang tayo'y payamanin ng Diyos. Pero bakit hindi ka pa pinagpapala ng Diyos? Dahil kita ng Diyos, kapag pinagpala na kita, pag nabusog na kita ng Diyos, nalalayo ka sa Kanya, na hindi ka magtatapat, kaya ganito,
dumarating minsan ang mga blessings na, wait, because we are not yet ready. We are not yet being entrusted. Dahil alam ng Diyos, marunong ang Diyos, mas gusto ko ang puso mo. Mas hinihiling ko ang puso mo na ibigay mo sa akin. Amen? Naroon ba kayo? Naintindihan mo ba? Oo, kaya ang tunay na kagalakan ay nasa Diyos. Amen? So mga minamahal, don't waste your life, be not foolish unto death be foolish unto death about gladness, about God. Yan, about gladness, about God. So mga minamahal, number 3 tayo. Okay, akin pong nilalatag yung mga minuto. Kasi pag ako'y lumampas, office na naman ako kay pastor. Pero pag pastor ang lumampas, wala lang. Diyo, pastor. Siyempre. Okay. Okay, mga minamahal. About goodness. Verse 19. Pinatatamaan si Pastor Eno. Mensaheng ito po ay para kay Pastor. Joke. Verse 19, mga minamahal. So, verse 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Yan. Anong sabi niya about goodness? Kaluluwa. Ano ang kanyang goodness? Ang kabutihan ay para sa kanya. Sana sinabi niya, hoy mga kasama! Hoy mga kaibigan! Hoy mga kamanggagawa! Hoy mga kapamilya! Magkatuwa tayo! Kakain tayo! Ang kanya kaluluwa, he is only good for himself. Tama bang ang paggugol ng buhay ay para lamang sa sariling kapakinabangan? Hindi ba kayo nag-iisip na kung bakit kayo merong ganito ay there is someone that God has given to you para maabot natin ang mga bagay na to? Amen? Oo. Tayo ay hindi makakarating kung walang mga tao, kapamilya na tutulong sa atin. Ang sa kanya, kaluluwa. Wala siyang inisip na, huy, samahan niyo ako dito. Marami na tayo kaluluwa ko. Siya lamang ang kakain, siya lamang ang iinom, siya lamang ang matatawa. Walang kasama, walang kapamilya, kaibigan, kapitbahay. Mga kapitbahay, magkatuwa tayo. Lagi just, kaluluwa. Amen? Yan mga minamahal ang wasting of life. You are only good for yourself, for ourselves. Hindi makabuluhan ang buhay na yan. Hindi yan ang kabuluhan ng buhay. Na wala kang iniisip kundi sa sarili mo lang. Isipin mong may mga tao na tumutulong sa'yo. Na tumulong sa'yo upang maabot mo ang mga bagay na meron ka. Amen? Naroon ba kayo? Oo, tingnan nyo, anong sabi ng Romans chapter 14 verse 7. Kaya nga may awit tayo. Walang sino man ang nabubuhay. Alam niyo yun? Yan, may talata yan. Laging ang bawat tanong ng tao, may sagot ang Biblia. At yan ang sagot ng Biblia. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. At sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Amen? Sabi mo sa katabi mo, friend, magpahalaga ka naman. Yan. Relate much? Relate much ka? Amen? Naroon ba kayo? Oo. May tao ba dyan? Hoy, nakikinig ka kayo? Kasama namin kayo. Okay, amen. So mga minamahal, So nariyan, Galatians chapter 6 verse 10. Galatians chapter 6 verse 10. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. As we have this time, given this time, create goodness, share goodness to others, as the Bible says, as the Bible commanded to us sa lahat ng pagkakataon. Be good! Amen? Inang sabi
Tayo'y ilaw, ang mga Kristiyano. Sa mga minamahal, lalong-lalo na sa kasambahay, lalong-lalo na sa mga Kristiyanong tunay, sa mga palangit. Mayroon tayong particular na mga tao na, wow, ito ang sabi ng Diyos, magmamahal ako sa mga tao, gagawa ko ng mabuti, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Kasi, bakit sa mga Kristiyano? Kasi nakatira sa kanila si Kristo. Kung ano mang ginagawa mo sa mga Kristiyano, ginagawa mo kay Kristo dahil nakatira sila kay Kristo, nakatira si Kristo sa kanila, sa atin. Amen? Kaya kung anong ginawa mo sa Kristiyano, ginagawa mo kay Kristo. Narinig na ba kayo? Parang, buhay pa ba? Nagpa-process? Oo. Alam nyo, mga Kristiyano, ito naman ang hamang mga Kristiyano. Pastor, may oras pa ako. Kita ko ang kanyang pagtingin sa oras. Malawak ko ang aking tingin. So, mga minamahal, ano? So, yan po, mga minamahal. Alam nyo po, at lalo na sa mga Kristiyano, gumawa tayo ng mabuti. Tayo ang higit na inaasahan, amen? Bakit? Alam niyo kung bakit ang lugar ay walang Kristiyano? Dalawang bagay kung bakit hindi nagkakaroon ng Kristiyano sa isang lugar. Una, there is no Christian in the place which is committed. There's no Christian in the place which is committed. And the next thing, kung bakit hindi nagiging Kristiyano, nagkakaroon ng Kristiyano sa community, there is a Christian in the place which is not committed. Amen? May dalawang bagay. May Kristiyano, walang Kristiyano na committed. May Kristiyano man, hindi committed. Kaya yan ang dalawang bagay kung bakit hindi naaabot ang maraming mga lugar. Amen? Naroon ba kayo? Be good, share goodness. Sapagkat yung kabutihan, kagalakan ay nilagay ni Kristo sa ating mga buhay. Amen? Amen. Narin pa ba kayo? Nakatatlo na ho tayo. Dalawa na lang. About goodness, and the next thing about graves. Yan, about graves. Verse, anong sabi dyan? Walang verse. Sabi chapter 12, sabi dyan, ayan, sabi po dito, the next thing ay, verse 19 pa rin. Kumain ka, matuwa ka, sabi dyan ay, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka. Alam niyo ang isip niya? Tatagal pa siya. Kakain ako. Magmi-milk tea ako. Mag-hashtag ako. Magraramin ako to the max. Mga ramen, dyan, diga? So, yun ang kanyang perspective in life. Haba pa ang buhay ko! Ano kayo ngayon? Marami ako. Yan ang pagsasayang ng buhay na hindi mo iniisip na maaari ka nang mawala sa buhay na to, sa oras na to, sa araw na to. Mga minamahal, yung isip mo, tatagal pa ako, bata pa. Bakit? Yung bang mga nasa libigan, mga matatanda lamang ang nakalibing? Hey! Isipin naman natin, ang kamatayan, respect no person, respect no age. Knows no age in life. Amen? Isipin natin na maaring bukas patay na tayo. Tayo mo yung katabi mo. Hindi pa naman, wag naman. Wag naman, mga minamahal. Siyempre, ayaw natin yan. Amen? Natakot yung katabi. Sa mga minamahal, kung ano mang gawin ng kalaban, ng dyablo, kung hindi ipapahintulot ng Diyos, mabubuhay ka bukas. Amen? Kaya lagi kang ialalahanin ang Diyos. Kaya sa Santiago 4:14, salamat. Ang bagamat ang buhay ay isang singaw, sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Parang si Brother Joseph. Naalala ko kasi si Brother Joseph. I miss Brother Joseph. Pastor Joseph. Sa mga minamahal,
So, yan o. Narino ba kayo? Ha, narino ba kayo? Kahit dahil ang buhay isang singaw, mga minamahal, let us really make mindful about the reality of death, of that temporal life that we enjoy sa ating mga buhay. Amen? So yan po, nakalimutan ng lalaking ito na ang buhay ay maikli lamang. So mga minamahal, tingnan po, Job 20:23. Salamat, Job 20:23. Pagka kanyang bubusugin ang kanyang tiyan, Job 20:23. Parang hindi yan. Sabi po doon ay, sapagkat talastas ko na iyong dadalhin ako sa kamatayan at sa bahay takda sa lahat ng may buhay. Pasensya na po, nagkamali si Aileen. So mga minamahal, sabi doon, talastas, sabi ni Job, talastas ko na iyong dadalhin ako sa kamatayan. Alam ni Job. Kaya na po, para kayo may assignment. Talastas ko na dadalhin ako sa kamatayan. At sa bahay na takda sa lahat, sa bahay, ibig sabihin sa bahay, sa libingan, sa bahay na takda sa mga buhay. So mga minamahal, yan po, na ang kamatayan natin, mga minamahal, ay totoo. Amen? Narino ba? At bakit namamatay ang tao? Bakit? Kasabi po ng Romans, sa katulad ng ating main text, Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung bakit tayo mamamatay? Why we should really mindful, not be foolish about our life, not to waste our life. We want to be mindful about grave, about the coming death. Amen? Na darating at darating sa atin yan. At bakit naman darating at bakit yan mararanasan ng tao? Kasi ako ay makasalanan. Ako ay nagkakasala. Kung hindi mo sinasabing ikaw ay may kasalanan, hindi ka mamamatay. Kung sinasabi mong hindi ka mamamatay, sinasabi mong hindi ka nagkakasala. Amen? Narino ba kayo? Kung sinasabi mong hindi ako mamamatay, Brother Joben, sinasabi natin hindi tayo nagkakasala. At kung sinasabi natin tayo nagkakasala, sinasabi natin tayo ay mamamatay. Dahil ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? So ang kamatayan, mga minamahal, tunay na at ang masakit at ang hindi pagmamalay po ng lalaking ito. Sabi nga, not wasting our life, not being foolish upon graves. Bakit graves? Bakit nilagyan ng S? Kasi yung kamatayan na sinasabi sa libingan, hindi lamang po isa yan. We must know that graves is not only in the cemetery, kundi ang libingan, ang kamatayan, ay hanggang sa pangwalang hanggan. Hanggang sa kabilang buhay, may kamatayan. At anong sabi ng Bible? Muli at muli, Apocalypse 21 verse 8. 21 verse 8, mga minamahal. Again. Nawawala na yung 5G. 5G. Naging 3G na lang. 5G. Ring. Nawala yan, mga minamahal. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga makiapid, sa mga manggagaway, sa mga papagsamba sa Diyosan, at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So kinakailangan ba nating maging mangmang sa kamatayan? Hindi. Alamin natin ang kamatayan ay hindi lamang sa buhay na to, kundi sa kabilang buhay dahil ng kasalanan. At tayo mamamatay doon sa ikalawang kamatayan sa nagniningas na apoy at asopre na tinatawag nating impyerno. At ang impyerno, mga minamahal, again, it's a place more than physical death. Ang impyerno, mga minamahal, ay kamatayang higit sa ating physical na kamatayan dito sa lupa.
Bakit? Bakit yan ay more than physical death? Anumang hapdi, tindi, nakakatakot, karumaldumal na sani ng ating kamatayan dito sa lupa. It is still just a few moment. Amen? Kahit na anong tindi mga minamahal ng iyong sakit, ng iyong naging dahilan ng kamatayan dito sa lupa. Pagdating sa kabilang buhay, pagdating sa impyerno, yung kamatayan natin sa lupa, it just a few moments. Amen? Na kung saan doon sa impyerno, ito'y wala nang tapos. Ito'y wala nang pag-asa. Amen? Wala nang pag-asa, kaya be mindful. Don't be foolish about graves. Dahil alam natin yung kamatayan natin ay hanggang sa walang hanggan na ito'y gugugulin natin sa pangwalang hanggan na tayo paparusahan ng Diyos sa impyerno. Amen? Naroon ba kayo? So mga minamahal, yan po ang ating pinapaalala. Na kung saan, ang tao po ay nagsasayang ng oras, nagsasayang ng buhay dahil sa kawalang alam, sa pagiging mangmang, sa kamatayan. Sabi ng lalaking ito, magpahingalay ka sa maraming taon sapagkat marami ka na nakakamalig. Amen? Hey, may oras pa ako. Amen? And the next thing, mga minamahal, Romans 6:23. Again, wasting our life is being foolish about yung first G? About gladness, about God, about goodness, about graves. Totoo bang impyerno? Oh, hindi po yan bangungot. Na kapag ikaw ay nagising, salamat at ako'y nagising. Hindi po yan bangungot. Totoo yan. About graves and about gift of salvation. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kaloob na walang bayad, walang bayad. Sarap laging libre, amen? Sino dito ang laging nagpapalibre? Ha? Kung kayo yung laging gustong magpalibre, gustong-gusto, laging magpalibre, may naglibre. Ito ang inyong maranasang libre. Yung libreng ikaw ay may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Gusto mo lagi ikaw na ang bahala ha. Di laging ganyan tayo. Hoy, sagot mo na ha. Kain tayo. Sagot mo. Laging gusto-gusto natin ng libre, pero pagdating sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, yan ang isipin natin na pinakamagandang libre ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon na tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Wala nang bayad yan. Yan ang tanggapin mong libre. Dahil binayaran na ni Jesus sa kanyang sarili. Amen? So mga minamahal, ipinahayag ito ni Jesus. God made this gift to make us realize na ito'y talagang ipinakita niya mula sa kanyang words, ipinahayag niya mula sa kanyang words at sa kanyang works. Yung libreng kaligtasan, God display it, manifested it through His words and through His works. Anong through His words? Through His words, ang mga sabi niya sa John 10 verse 9, ako ang pintuan. Ang sino mo pumasok sa akin ay siyang maliligtas at papasok at lalabas makasumpong ng pastulan. Ako. Yung lalaki yun ay puro ako si Jesus. Ito ang tunay na I am. Ito ang pinakadakilang I am. 14 verse 6, ako ang daan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. He stated still na ako pa rin ako. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sino man ay hindi makaparoon sa ama kundi sa pamamagitan ko. Laging sinabi ni Christ, ako, ako, ako. Sabi sa John 11:25. John 11:25. Sabi dyan ay, sinabi sa kanya, Jesus said unto her, I am the resurrection. Ako ang pagkabuhay at ang kabuhayan. Ang sino mang sasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay muling bubuhayin siya. Amen? Lagi sinabi ni Christ, ako
Ako ang paraan, ako ang daan, ako ang kaligtasan. Inilibre ko kayo sa kaligtasan sa pamamagitan at ipinahayag ko yan sa aking mga salita. Amen? Nababasa niyo ba yan? At hindi lang niya ipinahayag sa kanyang mga salita, mga minamahal, ipinahayag niya sa pamamagitan ng kanyang magawa. Anong ginawa niya? Anong nangyayari kay Christ? He suffered. He was being humiliated. He was rejected. And He was being separated to God. Sabi ni Christ, Father, why Thou hast forsaken me? The reason why Christ was being forsaken, because on that time, the sin of the world, the sin of us, was buried unto Him, at siya po ang nagbayad nito sa krus ng Kalbaryo. Amen? Naroon ba kayo? Alam na natin yan. Ba't hindi natin yan nararanasan? Alam natin, pero hindi natin nararanasan. Kagabi, wow, bago ako matulog, 9 to 10, wow, Lord, make this evening a really meaningful. 9 to 10, may 2 kaluluwang tumanggap sa Panginoon. Amen? Naroon ba kayo upang ipakita natin na ang kaligtasan ay libre? Hey, libre ang kaligtasan through Jesus Christ. Amen? At yan ang hindi alam ng lalaking ito. So ngayon, anong kailangan lamang natin gawin? Anong kinakailangan natin gawin? Ang kinakailangan natin gawin, Isaiah 57 verse 15. Isaiah 57 verse 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dak, na kasama rin niya na may pagsisisi. Anong kasama ng Diyos sa banal sa banal na lugar, sa tahanan sa langit? Ang kanyang kasama ay hindi matutuwid. Hindi mga reliyoso. Ang kanyang mga kasama yung nakita ang kanyang sariling makasalanan at nagsisi siya at nagpakumbaba siya sa Panginoon. Dahil yun ang isinasama ng Diyos doon sa langit. Amen? Yun ang kasama ng Diyos. Ang kailangan natin doon sa libre ng Diyos, pinapakitang biyaya at kaligtasan ng Diyos for us to make repentance. For us to really claim that we are sinner and claim it at tayo ay magsisi sa harapan ng Panginoon. Repentance, and the next thing ay hindi lang repentance kundi acceptance, mga minamahal. 1 John chapter 5, tapos ako tayo, 1 John chapter 5 verse 13. 1 John chapter 5 verse 13, mga minamahal. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. 1 John 5:13. 1 John 5:13. Sabi po dito, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuday sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Yan po, mga minamahal. Ang sabi niya, isinulat ang mga aklat, ang salita ng Diyos upang maalaman nating meron tayong buhay na walang hanggan. Na ang buhay na walang hanggan ay nasa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga ang kaligtasan, para ako'y makaabot sa langit, para ako'y makarating sa langit, alam niyo mga minamahal, this day, today, I know since 1997, nung nangangaral ang aming pastor, since 1997, I thought I am a good person. I thought that I am really, I do not need God. I don't need God's salvation, gift of salvation. Hindi ko kinakailangan ang ganitong mga bagay. Alam kong ako'y matuwid. Alam niyo, nung ako'y nakarinig, wow, na ang kaligtasan ay libre. 1997, February din po yun. February 12, 1997, I got saved when I really understood na ang kaligtasan ay just only gift of God. Walang bayad. Amen? Walang bayad ang kaligtasan, at yan din ang sana maranasan mo sa oras na to. Anong araw na to? February 23. February 23, make this day an important day to your life, a memorable, momentous day to your life na, Lord, ayaw kong masayang ang aking buhay. Lord, ayaw kong ang buhay ko ay maging mangmang. At higit sa pagiging mangmang, ayaw kong
hindi makaunawa na ang kaligtasan ay regalo lamang. Lord, I want to experience this gift of salvation. Tinatanggap ko, Panginoon, ang iyong regalo sa pamamagitan ni Jesus na siya ang umako ng aking mga kasalanan. Amen? So mga minamahal, yan po ang ating hamon. At bago po tayo manalangin, 5 minutes lamang po ito, meron na po itong isang tao na ating hiningan ng pagkilala na ayaw na hindi nasayang ang kanyang buhay in spite na meron siyang naranasang hindi maganda at paggugol sa hindi maganda ang kanyang kalagayan. Tawagin po natin si Sir Apple. Part of my message po. A blessed day po sa lahat. Ako po si Apple Cerebo, Tubong Mindanao, kasalukuyang nakatira sa Balete, Batangas City. Naligtas po ako noong December 2020 at nais ko pong ibahagi sa inyo kung paanong sinira ng kasalanan ang buhay ko dahil sa pandaraya ni Satanas at kung gaano kabuti ng Diyos sa buhay ko, kung paanong ang pagkilos ng Diyos sa puso ko sa pagbabago. Bago po ako nakakilala sa Panginoon ay sobrang sama ng mga nagawa kong mga kasalanan. Dahil lumaki na walang magulang at nagagabay, nakulong ang aking ama sa kasong murder at inabundo na kami ng aking ina at iniwan sa lola. Tunay na malungkot at magulo, walang kapayapaan at napakahirap. Dahil doon naging istokwa ako, napabarkada sa mga tambay na halang ang mga kaluluwa. At naging member ng isang gang, sumasama sa mga riot ng mga gangster, pagkakagaling sa mga diskuhan at ilan sa mga barkada ko ay mga namatay na sa riot. At ang iba ay na-salvage. At isa po ako sa mga kamuntikan ng mapasama sa salvage. Naging rugby girl, pickpocketer, drug dealer, drug user. At ang mga naging worst pa ng buhay ko dahil naglabas-pasok ako sa kulungan. Naging salot ng lipunan at kaaway ng gobyerno. Dahil sa hirap ng buhay, kumapit ako sa patalim. Walang takot sa Diyos at sa gobyerno. Dahil underage lang ako ng mga time na yon, hindi ako kayang sampahan ng kaso at laging sinasalo lang ako ng DSWD. One day, nagkaroon ng isang malawakang drug raid bypass operation sa isang lugar na kung tawagin ay Taliban. Ito ay isang lugar na grupo ng mga Muslim na hirap pasukin ng ating gobyerno at ng mga Kristiyano. Pero labas-pasok ako sa drug din na ito. At marami ang mga napatay at mga nakulong at himala na ako ay nakaligtas. Kaya bago pa ang lahat, nag-decide ang aking tiyuhin na ako'y umalis na ng Jensen. At dinala ako ng Diyos dito sa Batangas, nakapag-asawa at nagkaanak. Pero hindi pa rin naging madali ang buhay. Dahil napangasawa ko ay katulad ko din na ulila sa magulang. At dahil sa hirap ng buhay, nadala ko ang mga diskarte ko mula Jensen hanggang Batangas. At ang asawa ko ay isang leader ng isang malaking fraternity sa bansa at ako'y hinikayat na maging leader din ng isang sorority. Puro kalayawan, alak, sigarilyo at lahat ng yan ay naging bisyo ko. At ang worst na nangyari na ang aking asawa ay nang magtulak kami ng illegal na droga. Hanggang sa nulong ang aking asawa sa pinagbabawal na droga at ang pinaka-worst na naging battered wife pa ako. Akala ko giginhawa na ako. Akala ko sasaya na ako. Akala ko pag nag-illegal ako, yayaman ako. Akala ko pera ang sagot sa lahat ng mga kahirapan ko. Dahil sabi ko, kapag may pera na ako, sasaya na kami ng pamilya ko. At sabi ko din sa sarili ko, total masamang tao naman ako. At maimpyerno din naman pag namatay, ay lulubos-lubusin ko na. Kaya gusto ko maging big time. At ako, dahil umaasa ko na kapag mayaman ako, tapos na ang lahat ng paghihirap ko. Pero ang lahat ay nasayang lang sa wala. At isang araw, ni-raid ang bahay namin dahil sa marijuana. Di ko alintana na baka pati anak ko ay madamay. At dahil sagad ang kasamaan ko sa aking buhay, sabi ko, easy lang yan. Hindi nyo mahahanap ang marijuana dahil nasa katawan ko. Isang bloke ng nakajack na marijuana ang kinipit ko sa katawan ko. At mula noon ay tumigil na ako sa pagbebenta. Hanggang sa nag-decide ako na mag-apply ng trabaho sa pabrika. At doon ako kinatagpo ng Panginoon. Pandemic taong 2020, nang magkaroon ng Bible study sa department ng aming trabaho. Noong una ayaw kong makinig pero hindi nagtagal. Unti-unting tinatamaan ako sa mga mensahe ng Diyos. January 1, umiiyak ako habang nakatingin sa langit na nagpipray. Dahil di ko maintindihan ang saya, galak sa puso ko.
Hindi ko alam kung bakit lagi kong hinahanap ang salita ng Diyos. Bitin na bitin ako lagi sa mga Bible study. Gusto ko na lang laging makinig at manood ng tungkol sa Diyos. At for the first time in my life, doon ko na-feel ang tunay na saya at galak, kapayapaan, at kakontentuhan sa buhay. Nasa Diyos lang pala matatagpuan. Na-realize ko na sinayang ko lang pala ang buhay ko sa mga bagay na walang kabuluhan. Wala pala sa pera, kayamanan, kapangyarihan ang tunay na kagalakan. Sa Diyos lang pala matatagpuan at wala nang iba. At higit sa lahat, buong akala ko dahil ako'y makasalanan, wala akong pag-asang makapunta ng langit. Pero hindi pala, dahil ang Panginoong Hesus ay pumunta sa lupa upang hanapin at iligtas ang mga makasalanang tulad ko. Naging mangmang ako dahil sa mga maling prinsipyo at paniniwala ko. At dumating pa ako sa point dati na kina-question ko ang Diyos. Tanong ko bakit? Buhat pagkabata hanggang ngayon puro hirap na lang ang aking nararanasan. Pero dati ako isang prinsesa lang ng aking ama, pero bakit ngayon sa kasamaan ay halimaw na? Pero ang lahat ng hirap at tanong ko noon ay tinuldukan na ng Panginoon at sinagot na ng Diyos buhat nang tumanggap ako sa Panginoon. At na-realize ko na masarap mabuhay na kasama sa buhay ang Panginoon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil iniligtas niya ako sa madilim kong kahapon. At tama na ang nasayang na buhay ko noon. At ito na ang panahon para sumuko at maglingkod sa Panginoon. Dahil ang tunay na kapayapaan at kakontentuhan sa buhay, tagumpay sa buhay ay sa Panginoon lamang makakamtan. Kaya po, wag na po nating sayangin ang ating buhay. Panahon na para sumuko at maglingkod sa Panginoon. At maraming salamat sa Panginoon na kami ng aking pamilya ay sama-samang naglilingkod. At maraming salamat po. Nawa tayo mapagpala po sa aking kwento. Ang Panginoon lang po ang mataas. Papurihan po ang Panginoon. Don't waste your life, mga minamahal. Iisa po ang buhay. At ang buhay na masaya, mga minamahal, ay hindi dito sa lupa, kundi kapiling ang Diyos sa pangwalang hanggan. Tawagin po natin ang ating pastor. Tayo po'y tumungo, manalangin. Wala pong gagala, wala mag-iingay, wala magkukwentuhan. Tayo po'y manalangin. Papagpala po namin Diyos, aming Ama. Nagpapasalamat po kami sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa umagang ito na kami po ay iyong dinala rito sa iyong bahay-sambahan. Salamat po, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay nakapag-aral ng iyong banal na salita. Na iparinig mo po, Panginoon, sa amin ang iyong napakagandang aral. Tunay, O Diyos, walang katulad. Ang aral mo, kayo, O aming Panginoon, at ang layunin mo. Salamat, aming Panginoon. Salamat din po na mayroon po kami mga kaibigan na naimbitahan na kanila pong napakinggan ang pag-aaral na ito. Salamat din po, Panginoon, sa patutuo ng aming kapatid. Tunay na ang buhay niya ay naging masabing napakasalimuot, napakagrabe. Walang pag-asa, walang tunay na direksyon. Ngunit, inyo pong kinatagpo. Binigyan mo ng bagong buhay, bagong direksyon, hindi lamang sa buhay na ito, kundi higit sa lahat, tungkol sa kabilang buhay. Binigyan mo ng pag-asa, ng katiyakan, ng buhay na walang hanggan. At aming Panginoon, salamat po, sapagkat hanggang ngayon, kayo po ay nag-aalok ng buhay na ito na mula sa iyo. Buhay na kayo ang nangunguna. Buhay na kayo ang nagbibigay ng biyayang kagalakan. Buhay na may katiyakan ng kaligtasan. Lord, kayo po ang kumilos sa mga oras na ito.
Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, nag-aral tayo ng salita ng Diyos. Sa inyo na mga tumanggap ng biyaya, tiyak na ninyo ang langit. Masabi ba niyong salamat Panginoon sa inyo ng napakarami? At kung yan ay tiyak mo na, pwede mo bang maitaas na ang iyong kamay? Salamat po, ako'y ligtas na. Alam kong ako'y palangit. Tiyak ko na ang buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay tiyak na ang pag-asang iyan, pwede mo bang itaas ang iyong kamay ng mataas? Lahat po ng nakakatiyak. Pwede ho ba niyong maitaas ng inyong kamay na mataas? Salamat po. Pwede na po ninyong maibaba. Marami rin po ang hindi nagtaas ng kamay. Ngunit nais ng Panginoon, natutuwa ang Panginoon na ngayong umaga, kayo rin po ay magkaroon ng kaligtasan. Ng buhay na walang hanggan, bagong direksyon ng buhay. Hindi yan sa magagawa mo, kundi sa pagkilala mo sa Panginoong Hesus, na siya ang iyong tagapagligtas, na siya ang gumawa ng iyong kaligtasan. Kinakailangan mo lamang, ikaw ay manampalataya, magsisi, at anyayahan siya sa iyong puso. Pero po ba magtataas ng kamay ngayong umaga? Panginoon, salamat po, naunawaan ko ang iyong aral, ang iyong salita. Lord, this time, hindi ko po palalampasin. Narito po ako, tinatanggap kita sa aking puso. Pakitaas po ng mataas ang inyong kamay kung kayo seryoso. Amen. Salamat po. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Amen. Salamat po. Meron pa? Meron pa po ba? Sa iyo na wala pang katiyakan ng kaligtasan. Kailan pa? Kailan ka pa susuko? Kailan ka pa mananampalataya sa Diyos? Kailan mo pa tatanggapin siya bilang iyong tagapagligtas? Ang pinakamagandang panahon ay ngayon. Meron pa po ba? Meron pa po ba? May I see your hands? Sige po. Ito yung pagkakataong binigay sa iyo ng Diyos. Ito ang pagkakataon kung bakit nakapakinig ka ng pag-aaral. Or else, mawawala ang buhay mong pa-impyerno ang kaluluwa mo. Meron pa po ba? May I see your hands? Some more? Some more? Hindi na po tayo magtatagal sa invitation. Kung mayroon pa po, this is your time. Or patuloy kang lalaban, lalayo, hindi maniniwala, at lalakad sa iyong sariling kagustuhan upang mapahamak lang yan sa buhay na walang kwenta, walang kabuluhan, and ultimately, impyerno ang iyong mapuntahan. Pero pa po ba? This is our last time. Pero pa po ba? Dakila po namin Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong banal na salita. Tunay, Panginoon, napakabuti mo. Salamat po, O Diyos, sa inyong ginawa sa aming buhay. Salamat po sa inyong pagpapaunawa. Salamat po sa inyong paghipo. Salamat po na kami po'y kinatagpo mo. Salamat po na kayo ay nagkatawang tao sa pagitan ng inyong bugtong na anak upang kami po, O Diyos, ay tubusin sa aming mga kasalanan. Aming Panginoon, salamat sa kaligtasan. Salamat din po, Panginoon, sa mga nagtaas ng kamay. Nawa nga po, O Diyos, ay tunay na panghawakan niya ang iyong katotohanan. Natangi po lamang ang Panginoong Hesus ang nagbayad ng kasalanan. Natanging sa pamamagitan po lamang niya, kami magtatamo ng kaligtasan. Aming Panginoon, salamat po ng marami sa iyo. At Lord, kayo po ang tunay na magpapatatag sa mga kamay na nagtaas ng kamay bilang pagpapahayag ng pagtanggap sa iyo bilang sariling Panginoon
at tagapagligtas. Salamat po, O Diyos. Magandang umaga po. Ito po yamin dalangin sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po at purihin po ang Panginoon.